So yun mga kapindot, good morning sa ating lahat. Welcome back sa aking YouTube channel, Kapindot Moto TV. For today's video mga kapindot ay mayroon lang tayong pag-uusapan na isang motor na marami nang nag-review nito at marami na ring nakapag-test drive nitong motor na to, at mayroon din siyang kamukha. So pagkatapos ng intro natin mga kapindot ay pag-usapan na natin itong motor na to. So ayun. So dito sa video natin mga kapindot, ipapakita ko lang sa inyo yung mga picture na yon na lumalabas ngayon sa social media or sa mga kapwa rin natin na mga motovlogger. So nilabas na nga ni Euro yung pangbato rin nila sa mga maxi scoot or mga scooter na mga bagong labas ngayon. So si Griffin 180cc, ayun. So nagbigay na nga sila ng update mga kapindot, no, or nagbigay na sila ng sample nila ng unit nila, no, para ma-test drive at review na rin ang ating mga idol na mga motorcycle reviewer, kagaya ni Shark Moto, si Boss or Sir Boyet sa Labaria. Ayun, doon ko napanood rin yung mga na yon, video nila doon sa Makina Moto Tiangge na maraming nag-test drive at nag-review sa motor na to. So ayun na nga, mayroon siyang displacement na 180cc, 4 stroke, 4 valves na siya, naka liquid cooled at naka digital panel colored, tapos nakakilis na rin siya, likod harap disc brake pero hindi siya naka ABS, naka lang siya, combi brake. Combi brake lang to si Griffin 180cc ni Euro Motor. So pero maganda siya mga kapindot kasi ikumpara mo kasi ang kamukha niya nito ay si Aerox 155. Yun ang kamukha niya mga kapindot. Akalain mo si Euro naglabas ng 180cc category. So kamukha niya talaga si Euro, si Aerox ng Yamaha, 155. So ipapakita ko lahat dyan, yung mga picture na nakuha rin natin sa Google, kung totoo ba talaga na ilalabas ito. So nakita natin sa Makina Moto Tiangge, so marami, at napakalakas nga raw ng torque siya, malakas umarangkada, nadamba pa nga, nakita ko nadamba So at sa price niya nga pala mga kapindot, hindi siya ganun kamahal. So estimated price lang yun, wala pang exact na price para kay Griffin 180cc. So estimated pa lang yung binigay ng SYM or Metchakosi na price. So ayun, yung estimated price niya mga kapindot, mag-umpisa sa 90k or 90,000 to 100,000 na
price niya. So, 'di ba? Naka liquid cooled ka na, naka disc brake na harap likod, naka combi brake, at nakakilis na rin with side stand kill switch. Tapos mayroon pa siyang ano mga kapindot, auto start, ano ba yun? Auto start switch ba yun? Na ano, na pagka huminto ka sa stoplight or na traffic ka, mamamatay yung makina. So, mayroon siyang ganung picture na wala sa Aerox, di ba? Sa Aerox naka drum brake sa likuran, tapos sa shock niya sa Aerox ay wala siyang baso-baso, no? Pero kay Yoro mayroon siyang baso-baso. O, di ba? So maganda. So ang wala pa silang official na sinabi kung kailan nila i-release or ngayong taon ba 2024 i-release, habol nila. Pero ang sabi naman kani Boss Sirk Moto at saka Sir Boyet, month of January year 2025, yun ang posibleng ililunch or ilalabas na nila, no? Itong si Griffin 180cc. So nakita ko kasi sa Google sa Taiwan pa yun, Taiwan, yung isang binablog nila or nire-review nila, kulay pula or white and red combination color. Pero yung dito sa atin, yung unang dinala nila dito or sample unit nila ay ano, blue yellow ang kulay. So napakaganda, blue yellow, di ba? So dalawang kulay pa lang yung nakita natin, red and white combination na nireview ng mga vlogger sa Taiwan. Tapos ang dito sa atin ay blue yellow naman, formado mga kapindot. So siguradong maraming mag-aabang kasi napakita na ito sa na isa public na or na nakita na ng mga tao sa publiko, no? Kaya yon, marami sigurong mag-aabang or sigurado maraming nag-aabang kasi kung magkatotoo man yung estimated price nila na hindi tataas ng 100,000, aba sulit ito mga kapindot, si Griffin 180, di ba? Sulit siya kaysa mga competition niya na ano ba yun, na mga scooter 155cc na ang kakompetition niya, ayun, yung kalaban niya, nabubulol na ako mga kapindot. Yung kalaban niya mayroong EDX 160, di ba? Ayan yung mga kalaban niya, mga FKM, Bristol. Yan yung mga kalaban ni Yoro sa mga scooter. No, masyadong mahal. Lalo na yung kay FKM. Grabe. Sa mga Picon motor nila. Grabe, sobrang mahal. 160 plus. Kapresyo na ni Hyundai DB. Yun naman kasi loaded kasi sa picture yung mga motor ni Picon, kaya ganun kamahal. High tech, front and rear, may camera, ABS, traction control,
Di ba? Si Griffin walang ganun. Walang ABS, walang traction control. Pero nakakilis na sa digital panel, colored. Naka-combi brake. Di ba? Mura lang. Kayang-kaya. Mura pa siya, di ba? So yun lang mga kapindot, papakita ko naman sa inyo lahat ng mga picture na nakuha natin, ano, para may ideya kayo. So alam ko naman na marami nang nag-upload nito sa YouTube. So sigurado maraming nakapanood, di ba? So yun lang mga kapindot, hanggang dito na lang yung video natin. Dito na ako sa bahay. Paki-like, paki-share at paki-hit ang notification bell. I-bell all yung mga kapindot para every time na may bago tayong upload na video, ma-notify kayong lahat. At pa-subscribe na rin ako mga kapindot. Peace out. Bye bye.